Talaga namang magandang balitang dala ng grupong The Good News dahil mula pa sa bansang Thailand, dinala nila dito sa Pilipinas ang kanilang malawakang clean-up drive. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Atin pong panoorin. Magandang balita para sa kalikasan at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ito naging pangunahing misyon ng grupong The Good News. Punta kayo dito, pakibitbit nyo na lang din yung mga basura. Nagmulang ideyang ito sa Thailand-based Filipino teacher na si Chem Perez. Ang kanyang nais, maprotektahan ang mundo sa masasamang dulot ng basura. Dahil dito, ang nabuo nilang grupo naging daan para magkaroon ng kaalaman ng nakararami na sa simpleng paraan pwede tayong tumulong sa ating kalikasan. Taong 2019 nang simula ni Chem ang hashtag Planet Cleanup sa Thailand. At mula noon, 7 bansa na ang kanilang naikot para magsagawa ng malalaking cleanup drive kabilang na ang Pilipinas. Isa si Jeff sa nakapunta sa Thailand at personal na nakilala si Chem. Siya rin ang nangunguna sa mga cleanup drives na ginagawa sa buong parte ng bansa. Nakakita ako ng post sa Facebook kasi syempre sa ibang lugar naghahanap ako ng mga tao na Pilipino para makasama. Ngayon natagpuan ko yung sila Chem Perez, yan, yung may-arang nagpasimula sila ng Planet Cleanup dun sa Thailand po, sa Pattaya po. Pagkulab po sa kay Chem, sa The Good News po. Tapos po yung mga nakasama ko po doon, yung mga estudyante, yung mga kabataan. So, pas naisip ko na pwede itong mangyari kahit saan. Luzon, Visayas, kahit at ang maganda pa nun ma'am, mga bata, kabataan, tsaka yung mga new generation ma'am, natututunan nila kung paano alagaan yung kalikasan ma'am. Ayon kay Jeff, ginamit nila ang social media para mapalaganap ang kanilang advokasya. Ang mga personal nilang paglilinis naging simula para mahikayat ang iba pa nila para sumali. Ang mission ng The Good News, 3K, kalinisan, kabataan, tsaka kinabukasan. Yan ang 3 mission namin ng The Good News para maibigay sa mga kabataan natin na bagong generation paano maglinis ng hindi lang po sa dagat, sa bundok, kahit saan pong paligid. Tsaka po, pag makikita nyo po yung mga cleanup drive namin, meron pong bundok, meron pong ilog. Sa pamamagitan po ng social media, kumalat po yung mission ng The Good News. Napunta po sa Baguio, sa Palawan, sa Visayas, sa Mindanao, meron po tayo dyan, mga taga Bukidnon, mga kabataan rin po, halos marami po, kabataan po talaga. Tsaka po yung mga social influencer po sa internet, naiengganyo rin po sila kasi ma'am, masarap sa pakiramdam pag maglilinis ka ng kapaligiran parang ganun po yun. Bawat nakikita nila yung video ma'am, parang naiengganyo sila talaga kasi ma'am, masaya panoorin. Pagkatapos po kasi namin mag-clean up ma'am, meron po kaming ulit na KKK. Kalinisan, kainan, tsaka po kwentuhan, yan. Kaya po yung bandang huli, parang na-share namin yung, uy, nakuha ko yung ganito, nakuha. Parang po ba? Sa kanila, may challenge din. Isa sa nakakita ng post na ito, si Jay. Siya ang tumatayong team leader ng The Good News sa Metro Manila. Anya lumaki siya sa bahagi ng Maynila kung saan kabi-kabila ang mga basura. Kaya naman, kahit sa maliit na paraan, nais niyang makatulong. Nakita ko po kasi yung mga hinahakot nilang mga basura, mga sa kalikasan. Kaya volunteer na lang po ako nagpunta rin na mag-akot na lang din ng basura. Kung may mga sa kalikasan na pwedeng payagan. About dito, pwede naman pala. Ayun, nagsubok po ako na mag-event na mag-clean up. November 8 po kami, sobrang dami po yan. Yung po may memorable na hindi ko makakalimutan yung napulot namin basura na yun, sobrang dami po. Almost 30 sacks. Ang dami namin basura. Parang naiiyak ako na ayun lang sa loob ko habang pauwi po ako. Natutuwa ako sa sarili ko na nakatulong ako kahit papaano. May nagawa ako sa mabuti. Gusto ko lang po para sa kalikasan din po natin. Para siyempre po yung environment po na sa natin nalalanghap. Minsan kasi pag naka-stack lang talaga yung basura, papabayaan lang talaga. Kaya po, imbis na magtulog-tulog ako, may naisip ako na paraan na meron palang The Good News Planet Cleanup nakita ko. Tapos naisip ko, ba't di ako sumali dito sa grupo na ganito? Kasi Sunday po, day off ko.
every Monday, Friday, bakbakan talaga yung trabaho. So bali parang ito na lang din yung relax ko, kalikasan, tapos mag-nature cleanup drive, ganun. Dito sa Dolomite Beach sa Maynila, madalas na tumutulong ang kanilang grupo sa paglilinis. At karamihan sa kanyang mga kasama, kailan lamang niya nakilala. May mga bagong kaibigan na nakikilala, tapos parang kapag member ka nila mo, parang turing lang sa'yo kapatid, parang ganun. Pamilya ka niya sa amin. Yung mga pumupunta, hindi ko po talaga sila kilala. Almost, talagang dito lang kami yung November 8 pa yung first event. Tapos simula na, natuloy-tuloy na. Di ko sabi ko na, ganito dumadami kami. Ako lang mag-isa. Una, ako lang mag-isa pumupulot. Then, nag-post ako sa Facebook. Tapos ang dami palang gustong maglinis din, mag-volunteer. Kaya yun, sumunod po, pangatlo na po namin ngayon. Isa rito si Lawrence, isang nurse mula pa sa lungsod ng Quezon. At ang kanyang day off, nilalaan niya sa paglilinis at ilang volunteer work. Nung una po, nakikita ko lang po sila sa social media. Tapos, nagustuhan ko lang po kasing umorder nung cup nila. Ito pong, tsaka nung merch nila t-shirt. Tapos, yun po, nagustuhan ko na rin pong sumama. Kasi dati din po akong nagbubundok. Siguro, pagmamahalan din po sa kalikasan. Kaya naisipan ko din sumali para maglinis, ganyan. Siguro sa konting paglilinis ng baka malaking bagay na yun sa kapaligiran na. Ito ang unang pagkakataon na nakasama siya sa paglilinis ng grupo. At bagamat naging maulan, masaya siyang nakasama ang lahat sa pagpupulot ng ilang kalat. Nag-set sila ng date. Sabi ko, kung libre, sasama ako. So ayun, ma-day off, kaya nakasama kami. Ngayon, libre, wala rin namang gagawin. Tinake ko na yung opportunity makapaglinis. Hindi, medyo malungkot lang kasi yung iba, yung tulad ng balat ng mga plastic, iba na yung kulay. So, parang ibig sabihin, matagal na silang nandun. Kailangan nga nating maglinis. So, yun, masaya din po, masaya. Sana masundan pa. Hindi lang para sa kalikasan naniniwala sila Jeff na ang kanilang ginagawa makatutulong sa mga kabataan. Lalo na't marami ang nananais na sumama sa kanilang mga isinasagawang paglilinis. Sobrang saya, welcome sa lahat. Kumbaga, di naman namin hinahanap yung maganda, yung may kapansanan, matanda. Lahat po welcome po dito sa mission ng The Good News po. Tsaka po, ang maganda po nun, wala po talagang sa pilitan o kaya pera o babayaran ka, wala pong ganun. Kumbaga, yung instinct po ba na gusto ko talagang malinisan yung mga ganyan. Parang ayun po yung nasa isip rin po nila. Masarap po kasi parang bagong friends. Tapos kahit saan ka po mapunta, maraming kaibigan. Masarap sa pakiramdam. Tapos welcome ka po. Parang nabubuhay po yung mga culture ng dati na minsan po kumakain kami sa Budol Fight. Pag sa bundok po, yung dahon ng saging, salo-salo po sila. Kumakain kami, mga ganun po. Kaya parang nostalgic lang po ba? Sa mga susunod na taon, hindi na lamang paglilinis ang kanilang pagtutuunan ng pansin ng grupo. Balak din nilang magkaroon ng feeding program at gift giving. Nakaplano rin ang pag-akyat nila sa mga bundok at paglilinis sa ilang mga lugar sa labas ng Metro Manila. Mas makapaglinis pa ng ibang maraming lugar, siguro tanim, tree planting po siguro, yung maganda. Sabi nga ni Sir Jay, may plan na daw sila baka sakali tree planting po. Target ko, din yung puntahan ko. Tapos siya, Antipolo, yung may mga tropa ko dyan sila. Meron silang mga bundok din na parang, kasi lalo na ngayon, mas malala yung area ng Antipolo pag bumabaha, di ba, na-apektuhan din sila. Ipasa natin yung kaalaman sa next generation para yung mga bata, kahit paglaki nila, may makakita silang puno, may maniguan silang dagat. Kumbaga, alam nila yung paano maglinis. Sa akin, maganda yung ginagawa nila, maganda yung goal ba. So, siguro ganun din yung naipaparating ko din sa mga nakakita no ginagawa ko. Na, ayun, na may vision, may mission kami na sana may marating tong ginagawa namin. Maging mabuting tao ka lang para tas kung anong may tutulong mo sa may impact natin dito sa kung nabubuhay man tayo, gawin na lang po natin para kasi para naman sa mamamayan din po. Lahat tayo ay may kakayahan para maging bahagi ng pagbabago. Ang maliliit nating basura, sa halip na itapon sa kalsada, pwede namang itago muna sa ating bulsa. Maging disiplinado sa bawat kalat na inyong daladala.
Simple mang tingnan ang parang ito, malaki ang responde nito sa ating kapaligiran. Kami ang The Good News Certified E-Responders. At kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon dahil sa anumang panig ng mundo, may matatakbuhan ka ng mga certified e-responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde, Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.